nga kung ang tao magtuman og balaod, mahimo siyang higalas Ginoo. Kung ang tao maglapas sa balaod, dili siya higalas Ginoo. Mahimo siya higalas yawa, duha ra mo guna. Kung ang tao magtuman sa balaod, tawgon siya higalas Ginoo. So ang opposite ana, nga kung ang tao dili mutuman sa balaod, siya higala po yawa. So duha lang ang punto diha. Okay, pinanday 14 versikulo 12. Kinahanglan mo lahutay ang katawhan sa Dios. Sila na nagtuman sa mga sugo sa Dios o nagmaminatud-on kang Hesus. Sa pa ang balaod sa Ginoo, ilhanan siya nga katawhan tas Ginoo. So kung ang tao magtuman og balaod, magtuman og kasuguan, nagpasabot nga siya katawhan sa Ginoo or mga anak sa Ginoo. Kung ang tao nagtuman siya sa balaod. Okay, Mateo 19:16-17. O tan-awa miduol kanang sa katao na nag-ingon, magtutudlo unsa may buhaton ko aron makapadag-iya sa kinabuhi dayon. Kanya mitubag siya nag-ingon, nga nangutana ka man ikaw kanako mahitungod sa maayo, anay usa lamang ka maayo, kung gusto kang mosunod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. So ang balaod sa Ginoo requirement siya sa kinabuhing dayon. Walay makaatog langit nga dili mutuman og sugo. Ang Biblia wala magtudlo nga ang balaod sa Ginoo makaluwas na to. Kung dili ang balaod sa Ginoo, requirement siya sa kinabuhing dayon. Requirement sa langit. So ang langit lang ang nag-require og balaod, wala ang impierno. So ang tao nga gusto matog langit, mutuman sa balaod sa Ginoo. Yan pangutana. Unsa man suguan ang atong tumanon. Yan na. Deuteronomio 4 versikulo 13. O siya pahayag kaninyo sa tugo ng isugo ninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo. O iya kining gisulat niya sa turang kapapan nga bato. Ang ipatuman sa Ginoo nato mao ang napulo ka sugo. Dito sa Sabi City na ano si Chief Espinido kung naaga ni igsuoy makalapas sa balaod sa usami sa unang panahon. Kanang mga no entry, mga one way, o niya musuod kaniha, nagpun kas pulis. Pag-amot sa iyang opisina, simple na kaayo, hindi ka makatulog sa prisuhan. Iyan ang suguon nga, memorize lang, napulo ka sugo. Memorize mo na, gawas na ka. Na ay baptist dito mapastor, dakpan. Ang problema karon kay ang baptist na pastor, wak man memorize napulo ka sugo. Isa pastor, usa makapastor ka, isa pastor ko. Gusto na inong pundok, baptist. Na gusto ka magkahadi ka magkatog presuhan. Sa osir, simple ayo. Memorize lang ang 10 commandments. Bahalag, wa magsugod sa uno. Basta kanina pulo niya, para ato ka masugod sa katapusan. Basta na inapulog yun. Pasti lang isoon, usaman lang kauras, wa memorize ang pastor baptist sa 10 commandments. Ingon na si Espirido kaya si Espirido, SGE man to. Isa pastor, temahimo ani. Ang namin persuhan, hindi ito gani, ugma ka mong gawas. Awagi ka gawas, nga naman, wala ka memorya sa napulo ka mga sugo. Una kita igsuon, matong sa Espirido dito sa Sabi City, na wala to siya, pero tigil, na naman ka sa iyang opisina, labing dakuan niyang 10 commandments. Pagkabuntang na, iyon na si Espirido, Pastor, naraw, 10 commandments o? Bahala kung tadi mga dilid mo memorasyon nga isakto kayo sa ginaalay sumpay mga maklaro lang. So kita igsuon, importante nga mag-memorya tag 10 commandments. Ginawa ng Espirido kung naman sa laing lugar na asahin. Moto siya na dito. Now, dili ta katuman kung di ta ka-memorize o di ta kabasa sa napulo ka sugo. Mga 10 commandments, ningon ang uban igsuon nga ang napulo ka sugo daw lisod tumanon. Atong tanawon kung disyon pang tumalon ang napulo ka sugo. Na unang sugo, dili ka magbaton og lain nga Dios at tubangan ako. Ingon ang Ginoo, usalang ka Dios ang atong batunan. Kadtong naghimo sa kalibutan ang simbahon nato. Kadtong tag-iyas kalibutan no simbahon nato. Kadtong naghimo sa langit ug yuta. Karon panahona adto na ni mga pundo karon mga founder sa relihiyon nga nagpailan ng Dios sila. Kunya gibuhat ni bata naman di man yuta, di ba? O di, pwede.
Dili pwede tawon og Dios ng bata na gibuhat. Uy, yung mga tao ra gihapon, o mga tao ra gihapon. Ang ato yung buwan og simbahon mao katong naghimo sa yuta, naghimo sa kalibutan. Sunod. Alang kanimo dili ka magbuhat og larawan ng linilo, bisan sa dagway, bisan sa unsang butanga nga ato asya taas sa langit, kung dili lalom sa yuta, kung ana sa tubig o ilalom sa yuta, ato sumpayan. Dili dautan na maghimo og larawan mga kaigsuonan. O ang problema ang kana lang nga mirpahin na raw. Dili mo iyukbo kanila. Ayap na. Okay. Mo ni ang problema. Kung maghimo tag larawan kinulit unya ibutang sa balay nimo diha, di gina problema kundi na nimo yukbuan. Kana di problema ho. Dili mo iyukbo ang imong galingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako siyo bang imong Dios, mo ang Dios nga bughuan. Nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan, sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa katulog, sa ibabaw sa kaupat kaliwatan, sa mga nagdumot kaniya. Sa ato pa, ang bawal sa 10 commandments, dili bawal ang maghimok ang larawan kinulit. Ibutang si mong balay. Ang bawal niya katong muyukbo na ka. Oh, muyukbo na, niya mo ang po na dito, o niya magpakitabang na ka dito, mo na bawal. Kaya nabali mo gud ang panahon. Punanaon gud ang Dios ang bughuan. Ano mga bugho man siya? Kaya walay kinabuhi, nagpalaban ka na ikaw may kinabuhi. O saan mo na mga bugho siya? Ngano anak makamatubang anak, wala man na kinabuhi. Anong anak makamangayo anak? Diba? Na wala man na kinabuhi. Arin ako paingon kay buhi ko. O mo na mga bugho, mga kisunan. Okay, so naglahinta. At ang nakawan ni kay sumpayan ni siya. Okay, ikaapat. Hinumduman nimo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa napuno ka subo na agi dia ang adlaw kapahulay gibutang. Unya unom ka adlaw patrabahoon ka, unya ikapito pupahulay ka. Okay, apan ang ikapito ka adlaw, usa ka adlaw nga ikapahulay alang ang hiyubang nga imong Dios. Dinig adlaw, dili ka magbuhat. Ikaw bisan ang imong anak nga lalaki, ang imong bisan ang imong sulugoon nga lalaki, bisan ang imong sulugoon nga bahay, bisan ang imong kahiyupan o bisan ang imong dumuluo nga nasulod sa imong mga pultahan o sulod sa imong balay. Sa ito ba, ikapito ka adlaw, usa ka simana, pito ra mo ginakaadlaw sulod. Sa ito ba, kung pito ka adlaw ang sulod, ikapito ka adlaw, adlaw ng ipapahulay. Oh. So, atong tagaag pagtagad karon sa taon-taon, kung unsaon na ito pag-ila, unsang adlaw ang ikapitong adlaw simana. Usa pong adlaw ang unang adlaw sa simana. Niya, karayta. Okay. Kaya sa unom ka adlaw, gibuhat niyo ba ang langit o yuta, ang dagat o ang tanan nga ani-ani ini, mipahulay sa ikapito ka adlaw, busa gipanalanginan niyo ba ang adlaw nga ikapito o gibalaan niya kini. Kung imong tan-awon ang Biblia, sa pito ka adlaw nga nariko niya, ikapito ra ka adlaw ang espesyal. Nga naman, kanang pulunga, mipahulay ang Dios, nagpanalangin ang Dios, o nagbalaan ang Dios. Sa unang adlaw, walay mabasa nga nagbalaan sa nagpanalangin at nagpahulay, hangtod sa ikaunom. Ikapito ka adlaw, mauna ni ang mabasa, nga adunay Dios nga nagpahulay, sa adlaw nga ikapito. May Dios nga nagbalaan, o may Dios nga nagpanalangin. Mauna nga kung ang tao mo adtog simbahan sa ikapito ka adlaw, di panalangin na sa Ginoo, gibalaan sa Ginoo, unya kay mao na siya ang adlaw nga igpapahulay. Okay, ikaduhang sugo o ikalima. Tahuro nimo ang imong amahan o ginahan aron mga magkataas ang imong mga adlaw sa yuta naghatag kanimo niyo ba nga imong Dios. Ikalimang sugo, mga anak mo tahod po ginikanan. Adunay sugo sa ginikanan nga kung dili mo sugot ang anak, di siya makasa. Kung ang ginikanan ang sugo niya, supat na sugos Ginoo. Example, ingon ang sugo, dili ka mangawat. Yung anak, ang amahan na dong, ubang ta dong, mangawat ta.
Ayaw sugot, di ba? O ayaw sugot, kaya bahala di ka mo sugot, kaya di mo ka makasa. Nga naman supak sa balaod sa Ginoo. So, mo na giingon sa Efesios versikulo 1, kamong mga anak mo tahod mos ginikanan dias Ginoo. Sa ito pa, kung ikaw anak, kung ang subos amahan, o dili mo sopa sa Ginoo, asugta na. Kaya kung yung balibaran, lapas po ka, kasa masag ka. Pero kung ang sugos ginikanan mo, sopak na sugos Ginoo, sopa ka na, way sa na. Way sala na. Okay, padayon ka. Dili ka magpatay. Kanang pulong di magpatay sa mga tao na gina, way labot ng mananap. So, di ta makasala kung patay ta sa unsang mananap. Pero kanang pong ato, ay way labot kung dili ato. Isa po itong patyo ng manok, so dito silingan. Di ba? Oh. Mo patay kag mananap, basta imo lang, wag problema. Kanang iring mo na patyon, iro kay na maak imong patyon, di ka makasaha. Basta imo rapor. O, ayaw kung tagiya na dili ka mo tagiya. Sunod, dili ka manapaw. O sa maning manapaw, kanang dili ikaw tagiya, unya, umirada ka. O, diba? O, ayaw panapaw, kanang mananghid ka. Bitaw. Ang pulong panapaw, buti pasabot na dili mong partner. Diba? So, maunay usad diha isuon nga bawal siya. Okay. Dili ka mangawat. O, ayaw pangawat. No. Na dito sa amo, na dito nakong kalubian dito, na board. Kung mangawat mo, mananghin mo na ko. Manangis tag-iya. O, nakalabay mo itong mga pare. Isa ko tinuod ba kanino mo, mangawat ang mananghin ka. Ato ko ng suwayan. Hindi ato sila. Kaya yun dan yun. Yung mo ng kalubian yun. Isa, ako na. Pwede mangawat me. Ingon ko tigya, pwede man. Pero 5 lang kabulig ha. Naali ay mo ni papananghid. Papananghid ko na yung mangawat ka na dahil limit. Kaya kining kawatan dili mananghid, harvest tanan. Diba? Harveston na isuon, hindi ka mananghid. Man nagmananghid ay sa tulay yung mananghid ko mangawat kaya na ada sa limit. Na limit di ay. So, mo to iyang plano po, iyang gitawag nga paagi. Dili ka magsaksig bakat batot sa mong isig katao. So, sa ating suong kinabuhi, kung na mga kaso-kaso diha, o niya, huwag kakita, o niya, bayaran kwarta, niya, ang kuna lang, nakita ka, o niya 5,000, kung niya mo sa dawato, musaksig ka, kasa na ka diha. Kasa na ka. Itong ang yun ang tinuod. Itong ang tinuod. Okay, so na. Dili ka maibog sa balay sa imong isig katao. Ayaw ka ibog sa imong silingan ng gwapong balay. Kanyang imong gamay ra. Bahala ka rin. Mag-antos na kaya ato ng balay. Sunod. Dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao. Bahala ka imong asawa. Apiki og naong. Ang silingan gwapa. Duko na so ka diha kayo. Di maginaimo god. Agwantahan natin. Liwaan ka ni mo na. Kaya sa pagpulitaw, bisa ka mabuta. Diba? Nga nang mangita ka magwapa silingan nga, tinayuan man mo na. Kasi imong papanguyab, di makabuta. Magkita mo ka niya. Di ayaw, ibog-ibog. Tabon-tapos mata, pero kita ginagmay. Diba? Sunod. Sa sulugoon ng lalaki, sulugoon ng babae, o sabayang baka, kung tambok iyang baka, imong baka niwang, agwantahan na. Kaya tabulan kong bakiro. Sunod. Bisan unsang butanga sa imong isig katao ayaw ka ibog. So peaceful no? Peaceful. Pero ang butanga ko, may ibog mo din eh. Pero kahit istorya. May ibog. Ibog. Ikaw asawa na ko, ibog ka. Tugan bot-bot. Buang re, dili maibog. Uy. Maibog kang tanan. Ato ang kunon, kung di na maibog, buang ta. Maibog kang tanan. Maabla yun na Ginoo nga. Kinahanglan magpuyo mo, magpaabot na ko nga mapugnanon sa kaugalingon. Nga nang papugnon mo kita kay maibog ta, matana ko. Adun na ba'y na priso nga naibog? Wala, uy. At dos prisuhan. Dito ko, nagwala dos prisuhan sa una. Na tao dito.
Masaya mong kaso. Ingolis siya, rape. Ikaw, isa patay. Nga nang napriso, kaya nang rape. Wa na priso kaya na ibog. Walay gipriso nga naibog na. Ang kaibog kung imo ng buhaton, priso na ka. Kung nahuna akong mangawat ko, di kong priso ano eh. Kaya walay na priso nga nagunahunang nangawat. Na priso siya, kaya nagunahuna isang nangawat, o niya giapil ang buhat, nangawat yun siya. Diba? Sala ba ang kaibog? Sala. Apan di lang makapaimpirno. Ang sala niya, kung ang kaibog, mutangan nagbuhat, diya na ka makapaimpirno. Kung di na maginulsol. Kaya kitang tananigsoon na atay kaibog, mga maganinpugngan manggani na to. Kaya kung ang kaibog ato ng apilag buhat, o ka na ang delikado. Amen. No, amen. Amen siya na. Masito, masanana. Ang sawa, iksuon buutan, gani siya, ako ni panghambog yun. Okay, naas among silingan, ang pangsimbahan, kunya, naas siya laki nito, naibog niya, niya, tiguang. Okay. Unsa man ning balaod, Ecclesiastes 12 versikulo 13. Humani ning tanan usa na lang kabutang ang angay isulti. Tahura og kadluki ang Dios og tumana ang iyang mga sugo alang kini sa tanang tao. So adunay mga pundo karon nga ang napulo ka sugo daw ang mutuman kadto ra nga ulipon sa Israel. Kadto ra kunong mga isahanon, way labot ang Kristiyan, way labot ang Hindil, apan dili tinuod, nanuman, alang sa tanang tao. Sa pa kung alang sa tanang tao makaigsunan, mauna ang pinaka-importante nga masabtan na to. Kaya daghan sa mga pundo karon nagtudlo nga ang mutuman daw sa napulo ka sugo kadto lang taga Israhanon. Kita kunong Hindil way labot, pero mahibong sa ta. Nga kanang gawali nga ang watay labot ang pagtumas 10 commandments gituman pong siyam sa padorewa. Ito paita po. Kung iyon tag watay labot pagmanday 10 commandments kanang tanahutong naglapas na. Apan nagtudlo mo sila nga mga anak, bagado ginikanan, di magpatay, di mangawat. Ituman nga po siya. Unya kanang naging kapito may wa. So dili ka po pwede. Sa sunod, alayin ta. Unsa may buhaton sa adlaw ikapito niya, og sa ikapitong adlaw panimba kamo. Sa to pa, gawas o pahulay tag Sabado, ikapito, pasimbahon pagita. Sunod, ayaw pagtrabaho ni ining adlaw. So, ang anay ikapito, adlaw sa pagsimba, no? Sunod, wa po'y trabaho. Pero wala pa kong mungalag Sabado ha, kato nabigtaw, tinuod ba na? Kaya nagunahon ang uban, isalito ko sa, nagwali ko dito, nag-usada ko. Ingon ko, usan adlaw ikapito, ingon sila, Domingo Brad, andere, na Biyernes, andere, na Domingo, Sabado, kasi sabot na naan ha, kung unsay ibutang sa Biblia, atong sundon. Kung maingon og Domingo, di atong i-Domingo. Kung maingon og Lunes, atong pong i-Lunes.
Pero nangutan ako, yun ko. Kung ato ka sa eskwelahan, kung maingon ang maestra, class, what is the first day of the week? Kung maingon ang santi nga Monday, ingon itong maestra, very good. Alam mo, itong bugo po itong maestra, ha? Bugo po ito. Nga naman, di pwede nga ang Monday, first day of the week. Kaya sa dictionary, kalendaryo, kung sa paniya, ang Domingo, Sunday, first day of the week, ginasya. Ang Saturday, seventh day. Monday, unang adlaw sa trabaho sa gobyerno. Amo na isakto. Pagka Biyernes, yayan po sila. Di ba? Okay, pero ato nang sutaon mo niya. Okay, parenta. Na kalendaryo ay, listahan sa mga pulong, adlaw ikapahulay, ikapitong adlaw simana. Ano to? O sa adlaw na nakuna? Kita mo? Sunday. Kita na itong tiguang na to kung mamatanon. O Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Di ba? Kalendaryo, ikapitong adlaw simana, Sabado. Sa dictionary, ikapitong adlaw Sabado. O ang Domingo, unang adlaw sa simana. Okay, tara. Unsang adlaw na banhaw Ginoo? Domingo no? Ano na? O sa paglabay na sa adlaw ipapahulay, nagbanagbanag pa ang buntag sa Domingo. Si Maria Magdalena o ang usan Maria miadto sa pagtanaw sa lubnganan. Mauni ang pagkabanaw sa Ginoo. Unya Domingo na banhaw ang Ginoo. Unya sa wala pa'y Domingo, na pa'y nalabyan. O sa may nalabyan, paglabay sa adlaw igpapahulay. Usa pa ang Domingo, na pa'y adlaw igpapahulay. Sa dili pa ang Domingo, sa adlaw? Sabado. Diba? Sabado. Nakaroon. Domingo na banhaw ang Ginoo. Ang pangutana, ang Domingo ay kapila masimana. Yan, mutugaan is tinuod. Marco 16:9. O sa pagkabanhaw niya sa kaadlawon sa naunang adlaw sa simana. Di ba klaro? Domingo na banhaw ang Ginoo. Si San Marcos nagsulti na nabanhaw siya sa naunang adlaw sa simana. Sa ito ba, ang Domingo, unang adlaw simana. O sa pangitaon, ang Domingo, unang adlaw sa simana. Tungod kay Domingo manabanhaw Ginoo. Di klaro na. Nabanhaw siya sa kaadlawon sa unang adlaw sa simana. Kung ang Domingo unang adlaw simana, ang Sabado mo ikapito. Mo na pag tinamban wala man. Di kami na-absolute ko. Okay na na. Enta. Okay, nara, sunod. Buwan sa 9:31. Ang kadakuan sa mga Hudyo nihayok ang Pilato nga balikon nila ang bitiis sa mga taong gilansan sa cross. O kunya, kuhaon sila, gihimo nila kini adlaw kato nga pangandam. O sa adlaw gani si Kristo gilansan sa cross? Biyernes. Okay. Ang Biyernes adlaw sa pangandam. Sunod, yun to. Gihimo nila kini kay adlaw kato sa pangandam. O dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa cross sa adlaw igpapahulay. Kay ang umaabot nga adlaw igpapahulay balaan man kaayo. Di ba? Unsa may sunod sa Biyernes? Sabado. Oh. Dili gusto ang mga Hudyo nga kadtong gilansan sa cross sa Biyernes mabuntagan pa. Nga makaabot pag Sabado. Tungod kay diingon ang bersikulo nga ang adlaw Sabado ikapahulay sunod sa Biyernes balaan kaayo nga adlaw. Mao na nga ang ato natulong yung tinuod nga nagbalaan ta sa adlaw nga ipapahulay. Okay, padayon ta. Kung kadto siya adlaw nga ikapahulay, ang pangutana naabay na mahuway. Okay niya. Lucas 3:24. Adlaw kato nga panandam o nagsugod na ang adlaw nga pahulay. Kay paglubong ni Kristo alas 3 sa Biyernes. Alas 3 sa Biyernes dilubong Ginoo. O
Unya nagsugod na ang adlaw ikapahulay niya. O misunod ang mga babae nga nangoy o kaniya suka si Galilea o ilang nakita ang lubnganan o giunsa pagpiruna ang iyang lawas. Sunod, sinita po pagyan, 76. O unya na mauli sila o nangandam sila mga pahumot o mga panghaplas ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. So, kung ang Sabado adlaw gapahulay, sunapoy na mahuway. Kasama na mahuway, diri Maria. Muna si Maria sa Badista na. Oh, muna nga si Maria ni pahulay sa Sabado. Kaya pagkaugma na pagkasabado, adlaw ko yung niya sumala sa gisugo sa balaod. Unsa ning balaora, mauni ang napulo ka sugo. Kining balaod din nga si Maria ni pahulay sa Sabado, sumalas balaod. Ang ipasabot ani mao ang 10 commandments. Buti pasabot kasi pero Maria nagtuman o napulo ka mga sugo mga kaigsunan. Okay, renta. Si Kristo kumusta man? Og siya naabot sa Nazaret din dito sa magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa naguga sa adlaw kapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa. Sumala sa nabatasan ni Kristo. Ang pangutana, din makuha ang batasan ni Kristo nga matag Sabado matog simbahan. Di ka ni Maria. Kasi bin Maria inahan, kada Sabado mo simba to siya. Si Kristo po nagdako, mao na iyang nabatasan. Pulong nabatasan, buti pasabot nga kanang iyagang kustumbre niya, nasunod niya, nabata pa siya, hangtod dako na siya, batasan ni matog simbahan. Sa daigsoon nga, may debate ko sa Cagayan. Mo ni gipangutana sa CFB nako. Brad, asa mabasa sa Lucas 4:16 na si Kristo misimba. Na may wasang bersikulo nga sa Sabado misimba si Kristo sa Lucas 4:16. Ang tubag nako, walay mabasa na nagsimba si Kristo sa adlaw Sabado niya ng bersikuloha. Ang nabasa diha, batasan ni Kristo matag Sabado matog simbahan. Busa sundon nato ang batasan niya, kaya kung di ta mo sunod, wa putay batasan. Ano ha? Doko na, nangutanan ako mag-isunan. Kung ang tao maatog simbahan, bisag walay ingon nagsimba diya, kung simbahan ang gisundan, nagsimba ginaon. Wala matog simbahan ng mga awat, oy. Or magdisko ba ka, ha? Wala. Kaya matog simbahan mo, simba gina. Okay, patayin ta. Okay, niya. Walo sa mensahe, sa ni Kristo. O buot, ang buot magalagad ka na ako, kinahanglan mo sunod na ko, aron ako, hain ako, ato osab ang akong alaga sulgoon. Ang akong amahan, magpasidungog kaniya, nga mag-alagad ka na ko. Ingon ang Ginoo, bisan kinsa ang moalagad ako sundalan ko ninyo. Karon, atong nabasa nga si Kristo atong Ginoo atong Dios matag Sabado atong simbahan kay mga lagad man ta mao na atong simba Sabado pod sumala diha ang kayigsunan. Okay, so klaro no? Pero niya ang punto. Bisan pag nahibaw tag Sabado ang tinuod, apan ang Ginoo dili mamugos na to. Yao? Gisampit ko ang langit o yuta sa pagsaksi pa to kanimo ning adlaw nga sa imong atubangan gibutang nako ang kinabuhi ug kamatayon, ang tunglo, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron nabuhi ikaw og imong kaliwatan. Sa diha daw nga masayod ta nga ang adlaw sa pagsimba Sabado dili Domingo, ang giingos Biblia ikaw na lay magpili diha. Oh, asa ka? Ari bakas Sabado, ari bakas Domingo. Apa na pagkapin? Kasi pagkapin, pili baya ang kinabuhi. Ayaw pamahala, no? Maniingon nga asa man ka, suman o bingka. Kiring bingka na kilami, nanay pagkapin, no? Papilion tas Ginoo, pero ingon ang Ginoo, ayaw gyud, pili ang kinabuhi, ha? So ang pagsunod sa balaod kinabuhi na siya. Ang paglapas sa balaod, mauna siya ang kamatayon. Okay na. Ang pungutan na. Nganong daghan ang nagbantay sa adlaw Domingo. Kaya television? Wala na kay natuong akong bata. Okay.
Ngano sa atong pagmata, Domingo naman namatan na to. Pungamahan sa una, ko doon, o sa namatan, ato pagkamatyan. Awa po ko hanaw, di, wala po na. O, sige tayo, mamakay na namatan, Domingo, di, pagkamatay ka, di. Wala mo kayo basa-basa Biblia. Kinisod ng mga referensya mo tugas ni doon na to. Yan. Daniel 7:25. O siya musuti sa nagkong mga pulong batok sa halanon o yamot o mga paluyos sa mga balaan sa halanon o yamot o siya magunahon na sa pag-usab sa panahon o sa kasuguan o sa ihatag sa kamot handod sa kapanahon o sa mga panahon o katunga sa mga panahon. Ato lang i-focus diha. May tagna igsuon nga adunay magunahon na sa pag-usab sa kasuguan. Usbon ang napulok kasugo. Usbon ang mga panahon. Ang pangutana, kanus-an na hitabo o kinsay nag-usab ani. Naprayan ta. Kana, mabasa igsoon sa maong nga referensya, yung dire ni Constantine Sandilo, 321 AD, given on March 7, all that year was a significant moment in the history of Christianity and the Roman Empire. Nos adagsugod 321 AD, Marso 7, gibalhin ang balaod sa Ginoo nga Sabado ngadtos Domingo. Okay. AD 2021 AD that mandated the observance of Sunday as a day of rest for all citizens, including Christians. Si Constantine nga mga emperor sa Roma, gibalhin niya ang balaod nga ang adlaw sa pagsimba Domingo na unsang tuiga 321 AD. Ata to kung Biblia ni. Nasa kuan. Bagong Bible ko doon. Renta ha. Kaya kayo pasahod ng libro. Sunod. Ato i-play. Ma-play ni? O sa kapare, nagwali siya. Unsang adlaw wa ang insakto. Nanan? Minaw ta. Bluetooth. Sige. Kini nga libro ako ning ipalit. Kini 75. Kini 250. Convert Catechism of Catholic Doctrine. Ilan ning libro. Ako lang basahon. Pahina 50. Which is the Sabbath day? Okay. Saturday is the Sabbath day. Apo dili. Dumi Sabado gyud. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Ngano gibantayan mo ang Domingo ina ang Sabado? Itubag po dili. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea AD 336 transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Sa libro, basa mo kayo. So, ilang libro na repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone. $1,000 i-offer niya kung makaprove nga ang Domingo tinuod. Have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in reverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. C. Enright, CSSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday.
The Catholic Mirror, September 23rd, 1893. Question. Which is the Sabbath day? Answer. Saturday is the Sabbath day. Question. Why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer. We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, AD 336, transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geierman, The Convert's Catechism of Catholic Doctrine, 2nd edition, 1910, page 50. Question. Have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer. Had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one church on the face of the earth which has the power, or claims power, to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other church to keep this day? You answer by virtue of the third commandment. The papacy changed the fourth commandment and called it the third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep, and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day, to Sunday, the first day of the week. They have repeatedly offered... So klaro no. So, yakon binila na sila ginagbalhin, ba? So, palaod na. O niya, gining katikisin, o doktrina Kristiyana ako nang gipalit, tungod ka. Ang diri sa ilang napulo ka sugo, ilang giklaro diri, ang napulo ka sugo sa Dios, ikatulong sugo na din na ikaapat. Ikatulong sugo, Santusa ang Domingo o Pistang Iglilihi. Na. Kung ang minmo dili mambasa o Biblia o kung hindi basahon, nagtuo sila nga Domingo na gyud ang napulo ka sugo kay ilang ang gibalhin ko ng igsunan. Pero klaro, o na katong gibasa kanina, nauna sa ilang mga libro mga igsunan. Ato na ikaw. Okay. Narao, you may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. Basahon mo ang pinadayag, libros Biblia, Genesis, paingos pinadayag, wala gay linya diya nga nag-ingon nga ang adlong Domingo atong balaanon sa libro na. The scriptures enforce observance of Saturday, a day which we never sanctify. Ang Biblia sugo na to nga balaanon ang Sabado. Samtang sila wala yun. Asa mabasa na? James Cardinal Gibbons as Bishop of Baltimore, The Faith of Our Forefathers, on page 89. So, muna nga sa atong pagmata, daghan ang nagbantay Domingo kaysa pagmata go, dugay na magibalhin. Di ba? O, natawa at mga lulog-lula sa idara, 18th century, 19th, 17, muna diha. Pero nas Kristo ay, Mateo 5:17-18, ayaw kamo huna-huna nga miani ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako miani dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman ani. Sa ato pa si Kristo na sa kalibutan dili wala bungkagan niya ang Sabado, wala bungkagan niya ang napulo ka sugo, kundi miani siya aron sa pagtuman. Nay garantiya
Kaya sa pagkatino, sutian ko mga santa magalungtad pang langit o yuta walay sayluan sa kasubuan bisan usa na nagakurdit o usa katulpok ini hangtod ang tanan matuman. So gigarantiya ang langit o yuta sa balaod sa Ginoo nga walay kausaban. Mo na nga o sinamat ang may pagkamatyan. Adun na istorya ba di mo tamang dali kay nanihapon man ta. Pato o manok na dungan o itlog sila. Karon, sa nangitlog na igsuon ng pato o manok ay dungan man sila. Namatay na na ang pato. So, ang himos na iya, ang itlog sa pato, gipalumluman sa manok. Okay, namatay naman ang pato. So, napusa ang itlog sa pato o itlog sa manok. So, samtang nagulakaw na inahan, ang piso sa pato o piso sa manok, gauban to sila. Mga gauban. Nakadako na igsuon ng mga piso. May pulong to 5 kabuo. Ingon tong piso sa manok. Atong igsuon mga 5, maglilain lagi. Kay musaw mas lapok to yung kauban, ili maglapok tong pato. Isa nga na igsuon ba, lain lagi karas, no? Kay, una aga na ilapok, magsawsawon. Di kita din taganahag lapok, oy. Di wala niya po. Hantod, nakadako na yun. Oh. Ningon na igsuon ang piso sa pato. Ato igsuon ba nga 5? Lai kinaiya, no? Kay kita mo, sawa pag lapok sa dili, man. Unya, ang ina pong sungo, kagamay, no? Ato tagko lagi ni. Yang piso ko manok, ningon pa nga, at igsuon ba, lahit lagi. Dako lagi sungo, dagagmay lagi. Hantod nagdako lagi sila. Kung yung mag-ibutan na panimuot ba? Nakabantay na igsuon ang piso sa pato nga ang inahan nila dili diyay ilang inahan. Niingon ang mga pato ng piso. Na, kana na itong inahan, dili mo itong inahan na. Manok man na siya, di man na pato. Ingon sila nga, manlakaw to, atong biyaan na siya. Kidi mo na atong inahan. Di ba? Nakabantay igsuon ang piso sa pato nga ang manok dili lang inahan. Bibiyaan nila ang manok. Nanglakaw sila. Kita pa ka di kabantay, hindi man ta mga pato. Di ba? Kabantay ganyan pato, kita pa ka dili pato. Di ba? Pabilin tadi hindi man kita mga pato. Ibaong kita. No? So, ayun anak mag-isunan. Nakabantay kita. Kita nakabantay, mubiya kita. Nga naman, usang natag na. Gawas ka mo diha, akong katawhan, aron dili mo makaapil sa hampak. Muna mas gabi itong anak to ng hampak, aron matumalikayan. Okay, marahin ta? Okay niya, Roma 6:5. Ang kamaturan nga inyong nebalan karon, dili pagbuot sa mga, pagbuot nako, pagbuot sa mga Adventista, pagbuot nas Ginoo. Yaw? Nato kaniya nga ara magapalig-on kaniyang sumala sa mga balita na atong gimantala sa pagwali ng tungkol kang Kristo. Sumala sa pagpadayag sa tinaguan na gitipigan sa hilong sulod sa tag-as ng katuigan. Grabing tag-asang tuig. 321 AD. 2025 na karon. Karon patagkahibalo. Di ba? Pila katuig ni agi. Pila dugaya yun. Unya, ang may ko nag-ingon, apan karon gipadayag na pinaagis mga sinulat. Hibaw na ta nga mauning gitipigan kay pangsulat naman po nila. Kung nagitugaan po nila. Unya karon, pinaagis sa mga sinulat, sa mga propeta, gikabutyag na ngadtos tanang kanasuran. Kinsa may di masayod, telebisyon, radyo, wali tibo kalibutan, diwali na to nga muna tinuod nga sa pagsimba. Apan na pangutan na kisang pagbuot, sumala sa gibutan sa Dios nga dayon. Pagbuot ni Ginoo nga masayod ta, unsay toyo, aron sa pagmando kanila ngadto sa pagkamasinugtanon.
Kaya kung di ta kabalo, di kita katuman. So nahibaw na mata, mo na makatuman kita. Kaya kana pagbuot na sa Ginoo, mga kaigsuonan. Murag wala na. So, sa atong natun-an karon, nahibaw na ta sa tinuod gyud. Ang importante mao nga ang kasuguan sa Ginoo na apil diha ang adlaw nga igpapahulay. Ningon sila nako sa unang magwali ko, Brad, pwede ba nga mo magsabadista lang ko?